Andiyan pala kayo. Tama-tama. Meron ako kwento sa inyo ngayong araw na ito. Alam niyo ba na ang pagkakaroon ng kapansanan ay tinuturing ng iba na malaking kahinaan? Ngunit kung minsan, ito pang mga taong may kapansanan ang siyang nagniningning sa oras ng pagsubok. At yan ang magiging kwento natin ngayon tungkol sa batang si Evan. Si Evan ay bagong mag-aaral sa paaralan at medyo na-late siya sa unang araw niya sa klase. Okay, mga bata, alam nyo ba na ang pagiging isang bayani ay hindi lamang limitado sa mga taong nagbubuwis ng buhay, kagaya ng mga sundalo, pulis, bombero, o yung mga doktor na nagliligtas ng buhay. Ang pagiging bayani ay walang pinipili. Mapabata, matanda, mayaman, mahirap, normal o may kapansanan. Pag-apak pa lang ni Evan sa loob ng silid-aralan, ay ramdam na niya at kinig ang mga mapangutiang tingin at pulungan mula sa kanyang mga bagong kaklase. Hi po, ako po si John Evan Tuason. Sana po maging ka-close ko kayo lahat. Ma'am, pwede po natin sa takbuhan yan. Okay, class, tama na yan. Hindi magandang biro yan. Yung pinagtatawanan ninyo may kapansanan. Evan, pagpasensyahan mo na mga kaklase mo, ha? Sige, doon ka na. Punta ka na sa iyong upuan. Hindi pa man nahupa ang sakit at kahihiyang naranasan ni Evan sa loob ng silid-aralan, ngunit parang susubukin ulit siya ng hindi kaaya-ayang pagkatagpo. Ma'am, pwede po natin sa takbuhan yan. Ivan, tandaan mo na kahit masama ang trato sa iyo ng tao, magpakita ka pa din ng kabutihan. Inay! Inay! Huwag mo akong iwan, Inay! Nasa ika-4 na baitang pa lamang si Evan ay naulila na siya sa ina. Kaya't ang mga huling habilin lang nito sa kanya ang pinagkukunan niya ng lakas sa mga ganitong sitwasyon. Ayun. Yung 8 times ang sagot ni Gerald 9. Oo.
Oo, ito din naman. Ha? Uy, ballpen ko. Okay mga bata, ako'y bababa lamang saglit at may gagawin kaming mga teachers sa ibaba. Sagutan yung aking pinapasagutan dito sa board. Huwag maingay at huwag magulo. Madali lamang kami. Naintindihan? Yes, ma'am! Okay. Ay, kakantok naman. Makatulog nga muna. Hala, ba't parang amoy sunog? Eh, utot lang yun eh, Evan eh. At dumating ang isang sakuna na susubok hindi lamang sa buong klase, ngunit sa pananalig at tapang ng batang si Evan. Hala, may sunog! Nasusunog na yung kortina! Tulong! Sunog! Tulong! Tulong! Sunog! Tulong! Tulong! Lance! Tulong! Sunog! Tulong! Sunog! Kahit masama ang trato sa'yo ng tao, magpakita ka pa din ng kabutihan. Lance! Kunti na lang makakalabas na tayo! Evan, mukhang di na tayo makakalabas dito. Gusto ko lang sabihin sa'yo ng salamat. At pasensya na sa mga nagawa ko sa'yo. Sa oras ding iyon, nagdiglab ang pag-asa sa mata ni Evan na nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo at ibangon ang ngayong lugmok na si Lance. Naiwan pa po sa classroom, sina Lance at saka sina Evan po. Ano? Naiwan sa classroom? Opo. Ako po, Diyos ko. Ligtas na nakalabas ng gusali ang dalawang bata. At dahil ito sa ipinakitang tapang at pananalig
ng ngayoy bayaning si Evan. Dahil sa ipinakita mong kabayanihan sa pagliligtas sa buhay sa nangyaring sakuna sa ating paaralan, akin ang karangalang igawad sa iyo ang natatanging Hero of the Year Award, John Evan Tuazon. Hindi matatawaran ang ipinakita ni Evan. Ang layuning makapagligtas ng buhay ng isang tao kahit anuman ang nagawa sa iyo nitong hindi maganda ay may tuturing na natatanging kabayanihan. Sabi nga, nilikha tayo ng Diyos na pantay-pantay sa kanyang mga mata. Kaya tayong mga tao, dapat pantay-pantay din ang ating tingin sa ating kapwa. Ano mang estado sa buhay, mayaman, mahirap, normal, o may kapansanan. Malay mo, balang araw, ang magligtas sa iyong buhay ay isang batang may dalang saklay. Sir Ivan, may meeting daw po kayo sa office. Pababa na!